mga Duterte. So malamang ang nakikinabang ay mga Duterte din. Make sense? Di ba? Hindi nyo kayang pagbulaanan yung mga sinasabi ko. Kasi may punto ako. Lahat ng sinasabi ko, may punto. At may makukuha kang sense. Kaya hindi nyo mapapabulaanan o mapapabulaanan ang mga sinasabi ko. Sige nga, ipagtanggol nyo nga. Ipagtanggol nyo. Anong masasabi mo? Yung Bryce appointee ng Duterte. Yung Alcantara, same. Parang Mark Villar yata yung Alcantara. Mark Villar o Duterte pa rin. Kalaban nila, Speaker Martin Romualdez. Since umupo si Speaker Martin Romualdez, ang init na ng ulo ng mga Duterte. So ngayon, sa tingin nyo ba kung magkakaroon yan sila ng mga hatian o kung ano-ano, sa tingin nyo ba sasali dyan si Speaker Martin Romualdez? Ay malinaw nga, mga kaibigan, magkalaban ang Duterte at Romualdez. Hindi dahil sa nakipag-away si Speaker Martin Romualdez, kundi dahil siya ay inaaway ng mga Duterte at sinisiraan at pinapabagsak since 2022 pa lang. So kung meron mang makikinabang sa mga pera na binibigay ng mga taong yan, natitiyak ko yung mga Duterte ang makikinabang at yung kanilang mga alipores. Am I making sense? Kain na ako. Guys, So guys, may nilabas sa balita Bago lang 'to. Department of Justice. Inilabas ang opisyal na listahan ng mga inireklamong iharap para sa case build-up kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Kasama sa case build-up ang pangangalap ng ebidensya para mapatatag ang mga inihandang kaso. Tingnan nga sino-sino to. 21 ito lahat, guys. No? Today, the Department of Justice, DOJ today, confirms that on the strength of sworn affidavits executed before the DOJ and the NBI, the National Bureau of Investigation has recommended the prosecution of the following individuals for case build-up with the National Prosecution Services. Number 1,
Tingnan natin kung kasama si Speaker Martin Romualdez. Number 1, Elizalde Zaldico. Number 2, Senator Chis Escudero. Number 3, Senator Joel Villanueva. Number 4, Senator Jinggoy Estrada. Number 5, alias Beng Ramos. Number 6, Elias Mina. Number 7, Undersecretary Mary Miltzi Mitch Lim Kahayun Uy. Number 8, Mr. Maynard S. Ngu. Number 9, former Senator Ramon Bautista Revilla Jr. Number 10, Miss Carlene Y. Villa. Number 11, Undersecretary Roberto R. Bernardo. Number 12, Engineer Henry C. Alcantara. Number 13, Mr. John Carlo Rivera. Number 14, Miss Linda Victoria Macanas. Number 15, Juanito Mendoza, CPA. Number 16, Sally Nicolas Santos. Number 17, Jesse Mahusay. Number 18, Elias Andre Balabat. Number 19, Engineer Bryce Erickson D. Hernandez. Number 20, Engineer JPD Mendoza. Number 21, Engineer RJD Dumasig. This recommendation stems directly from the sworn testimonies of Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, and former Undersecretary Roberto Bernardo. Their statements provided the basis of identifying these individuals as having sufficient preliminary links to the acts under investigation. See? Wala si Speaker Martin Romualdez. Kasi guys, etong mga tao na nag-testify, na nakuha yung kanilang mga testimony na merong credibility, hindi nila binanggit si Martin Romualdez. Parang ang nagbanggit lang talaga kay Martin Romualdez ay yung Orly, yung pakawala ni Marcoleta. Walang nagbanggit kay Martin Romualdez. Kahit nga kahapon, tinatanong ni si Ping Lacson yata yung nagtanong, no, parang kay Bryce. Tinanong niya si Bryce, si Speaker Martin Romualdez ba nasa computer mo? Ang sabi ni Bryce, wala. Wala daw sa computer niya si Speaker Martin Romualdez. So ito mga kaibigan, itong kakasuhan, no, magki-case build up, itong mga pangalan dito, ito yung nakuhaan nila na merong medyo sapat na ebidensya. Sapat na ebidensya. So, ibig sabihin, wala dito, hindi kasama si Speaker Martin Romualdez. Kasi nga sabi ko sa inyo, di ba, ganong tao, yung ganong kasing tao magte-testify, mali-mali, merong taga-kompas kung anong sasabihin niya, tapos halatang-halata, scripted, mukhang Marcoleta ang sumulat ng kanyang script. Sa tingin niyo, bobo ang ating mga justices? Sa tingin niyo, bobo ang DOJ? Sa tingin niyo, bobo yung Blue Ribbon Committee, yung chairperson, si Tito Soto, at saka si Lacson? Sa tingin niyo, bobo ang ICI? Na basta-basta na lang ilalagay ang pangalan ni Romualdez na wala namang nakikitang probable evidence? Sa tingin niyo, bobo sila? Yun yata ang nakalimutan ni Marcoleta. Ang akala ni Marcoleta, bobo ang mga tao na yun. So gumawa sila ng mga witness na wala namang credibility. Ano, wala dito si Speaker Martin Romualdez. 21 lahat ito. 21. Saldico, Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Beng Ramos, alias Mina, Lim Kahayun Uy, Maynard S. Ngu,
Ramon Revilla, Carlin Y. Villa, Roberto R. Bernardo, Henry Alcantara, Carlo Rivera, Victoria Macanas, Juanito Mendoza, Sally Nicolas Santos, Jesse Mahusay, Andre Balabat, Erickson D. Hernandez, JPD Mendoza, RJ Domasig, 21 lahat. So nakalagay dito, let it be clear, inclusion in the NBI's recommendations is not a matter of speculations or rumor. It is the result of sworn testimony under oath if names have circulated outside of these affidavits. Those are not recognized by the DOJ or the NBI until such time that they are sworn to under proper proceedings. Yan. So yan mga kaibigan, no? Gagawa na ng mga case build-up para sa mga tao na to. Yan. So wala po si Speaker Martin Romualdez. So tingnan pa natin to. The DOJ will now subject this recommendation to rigorous case build-up under the National Prosecution Service. No one is above the law and no position, title, or influence will shield anyone from accountability. Those names will be required to answer under the rule of law, the serious allegations now standing against them. Significantly, the DOJ is ready at any time to turn over the files and all supporting documents to the Independent Commission on Infrastructure, ICI. We trust that an independent body is in the best position to conduct a holistic evaluation of all the evidence, free from the distortions of political speculations. As Justice Secretary Jesus Crispin Boying Rimulya has emphasized, the DOJ will not blink. We will see this through to its rightful conclusion, guided only by evidence, sworn testimony, and the dictates of justice. Nothing follows. O, kita nyo? So, hindi pwedeng mga gawa-gawang testimony lang. Hindi pwede yun. Kung magte-testify kayo, samahan nyo ng evidence. Hindi pwedeng laway lang. Nagpunta kami sa nag-deliver kami ng 46 suitcases kay Martin Romualdez. Laway. Mali pa. Dahil yung address na sinabi niya is January pa lang, under construction, under renovation yung bahay. Walang tao. Sino daw yung nandun? Construction worker, mga scaffoldings, mga bakal, mga hollow block, semento, graba. Ibig sabihin, kino-construct yung bahay. Oh. Hindi mo, dapat kasi bago sila gumawa ng kwento, ng gawa-gawa, ng testimony, tinignan muna nila, nako, itong bahay na to ba, okay ba to? O baka mamaya, hindi na nila tinitirhan to, o under construction ba to? O kita mo, napahiya sila ngayon. Di ba? Napahiya. Ang aim nila, okay lang sa kanila kahit walang makasuhan at makulong eh. Basta si Speaker Martin Romualdez lang. Kailangan makulong. Yan sila mga kaibigan. Okay sa mga taong yan, mga DDS na yan, kahit wala ni isang makasuhan at makulong, basta ikulong nyo lang talaga si Martin Romualdez. Yan ang gusto nila. Yan lang talaga guys. Wala silang ibang aim, kundi ikulong lang si Martin Romualdez. Kahit yung mga buhaya dyan, okay, sige, magsawa kayo sa pagnanakaw, basta si Martin Romualdez ikulong nyo. Yan ang mga DDS. Ganyan ang kanilang utak. Utak demonyo. Galit na galit sila kay Martin Romualdez. Palibasa kasi, hindi naging presidente yung kanilang president ng impyerno. Diba? Kaya galit na galit sila kay Martin Romualdez. Yan ang katotohanan, mga kaibigan, no? Yan. So, iyan naman natin to para
post natin to para mapahiya lalo yung mga DDS. Hinahanap nila dyan si Martin Romualdez eh. Wala si Martin Romualdez. Yan. Yan. O sa mga kaibigan, ang Pangulo po natin ay nasa La Union. Dumating na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa San Agustin Elementary School sa San Fernando City, La Union para pangunahan ang yaman sa kalusugan, yakap, karaban ngayong araw. So yan mga kaibigan, yung presidente natin na nagtatrabaho kung saan-saan nakakarating para magbigay ng serbisyo sa mga Pilipino. Personal, mga kaibigan, na binibigay niya ang serbisyo para sa mga Pilipino. Ang sipag ng ating Pangulo, samantalang yung Vice Presidente, ang sipag din mag-travel. At hayahay, nananaba ang mukha, nananaba ang kanyang bilat. Dahil sa kakatravel, wala siyang trabaho, mga kaibigan. Tumataba ang kanyang katawan, ang kanyang mukha at ang kanyang bilat, mga kaibigan. Nananaba dahil sa sobrang kakatravel niya, sa totoo lang, no? At gamit pa ang taxes ng taong bayan ni Sara Duterte habang nagka-travel tayo ang nagbabayad ng kanyang security details. Iginisa tayo sa sarili nating mantika. Grabe. So mga kaibigan may lumabas pa nga guys na na mukhang itong sinasabi ng tao na to, itong Orly, no? Mukhang nag-deliver talaga siya ng pera guys. Pero hindi kay Speaker Martin. Ang sabi nung source mukhang ang diniliberan nito ay si Pulong Duterte. The 51 billion peso pork barrel. Sabi ko, Baka nga si Pulong Duterte ang kanyang diniliberan. At take note nabanggit niya, dating bahay ni Michael Yang. Guys, nadulas siya doon. Bakit niya alam na dating bahay ni Michael Yang? Guys, mga darating na araw, sasabog yan. Sasabog talaga yan. Malalaman natin ang involvement ng taong ito, yung involvement ng taong ito kina Michael Yang at sa paghahatid ng pera kay Pulong Duterte, yung 51 billion. Kasi yan po yung sinasabi ng mga ng mga sources na mukhang totoong nag-deliver siya ng pera pero hindi kay Speaker Martin, kundi kay Pulong Duterte. The 51 billion pesos. Mostly sa DDSD nakapagtapos, kaya mga uto-uto sa poon nila. Save PH. Yan po ang sinabi ni Save PH. Mga DDS, mostly daw, hindi daw kayo nakapagtapos ng pag-aaral, kaya kayo mga uto-uto daw sa poon nyo, sabi po ni Save PH. Rex yan, walang diploma, kawawa. Oy, Rex yan, wala ka daw diploma, sabi ni Save PH. Jack Daniel, makakasuhan pa sila niyan, pati yung witness nilang kasinungalingan nila. Ay, oo. Sabi pala ni Speaker Martin Romualdez, hindi niya daw ito palalampasin. No? Sabi ni Speaker Martin Romualdez, kasi dinrap yung pangalan niya na wala naman siyang
wala naman siyang ginagawa na pagnanakaw. Sabi niya sa ano niya sa statement niya, hindi daw niya ito palalampasin. Lalabanan daw niya ito. Pero hindi sa paninira, hindi sa social media, kundi sa tamang platform. Alam naman si Speaker Martin, di ba? Professional yan Professional, mabuting tao. Hindi yan katulad sa mga DDS na nagngangangal-ngal sa social media, katulad ni Sara, maninira sa social media, makarating sa ibang bansa, maninira. Si Speaker Martin Romualdez, hindi po. Sabi niya, lalabanan niya ito, pero sa tamang platform, sa legal na paraan. Ganyan talaga, kasi may good breeding. Mahusay ang pagpalaki sa kanila. At sila ay mga professional at talagang mabubuting tao. So hindi sila wala sa kanila yung mga mudslinging, character assassination. Ayaw nila ng ganyan, no? Mga Romualdez. Yan. Mabubuting tao sila, no? Hindi sila katulad ng mga Duterte na parang kanto lang, barbaro, mga barbaro. Parang panahon ng Middle Age, ng mga Dark Ages, kung saan walang batas-batas, no? Tsugihan, Dark Ages, mga kaibigan, no? Middle Age, medieval time, walang batas-batas, survival to the fittest. Kung sino ang malakas, kung sino ang makakasurvive. Yun, mga kaibigan, walang batas-batas. Pag meron kang gustong tsugihin, puntahan mo, tsugihin mo. Wala sa'yo mga huli. Ganon, mga kaibigan, Middle Age, the Dark Age, survival to the fittest. Kung sino ang pinakamalakas, kung sino ang pinakasiga, ikaw ang magsusurvive. Ganon, mga kaibigan, that medieval time. So yan po, ang ugali ng mga DDS na to. Parang mga tao sa medieval time. Walang batas-batas. Pero ang mga Romualdez, mga ano po yan, mga civilized people. Mga, kumbaga, mga learned, no? May mga pinag-aralan. Ginagamit ang pinag-aralan. Matitinong tao. Mga diplomatic, no? Mga talagang may good breeding. Excellent, no? Yan po ang mga Romualdez at ang mga Marcos. Hindi katulad ng mga Duterte na walang breeding, mga barbaro. Diba? Yan. Kami Comics TV, salamat sa pag-drop by. Yan, nandito si Kami Comics TV. Save PH, common sense na lang. Kasi tahimik buhay mo, hindi ka nga binabanggit sa Senado, tapos bigla ka na lang magtetestigo. Yan. Okay? Malubhang karamdaman maging isang DDS. Tumpak. Tama ka dyan. Correct ka talaga. Correct. Si Marcoleta nag-aabogado na sa mga diskaya. Edwin Peralta. Tama ka dyan. Edwin Peralta. No? Yan. Correct ka dyan. Yan. Okay. So tuloy natin mga kaibigan ang ating live, no? Live, via the live. So ito nga mga kaibigan, hindi po kasama sa mga kinasuhan. No? Hindi po kasama sa mga kinasuhan si Speaker Martin Romualdez dahil wala pong sapat. Wala naman pong bumanggit sa kanya eh. Yung mga district engineer,
Pati yung katulad din na Alcantara, sina Bryce, yung undersecretary, yung mga ano, wala namang bumanggit sa kanya, guys kay Speaker Martin. Kaya, wala Hindi naman kasi talaga siya kasama, no? Ah, mga kaibigan, itong si Saldico, pinapauwi na, no? Pinapauwi na ng bagong speaker, si Body G. Pero, nagmamatigas pa rin itong si Saldico at sabi niya ay kapag pinilit daw siya na umuwi, magre-resign siya sa pagiging congressman. So mawawala na daw yung ano, yung kanyang obligasyon, no? Dito sa Congress na para umuwi siya. So pag nangyari naman yun, pinapatunayan lang niya na may kasalanan siya kasi bakit ayaw niyang umuwi? Para siyang si Harry Roque. Si Harry Roque hanggang ngayon ayaw umuwi. O, di ba? So dapat umuwi na siya. Yun ang mga nireklamo. Yan. Tapos, pero sabi niya, tiniyak ni Ako Bicol Party List Saldico na uuwi siya ng Pilipinas kasabay ng mariing pagtanggi sa mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi ito ng representative ko sa ipinadala niyang sulat kay House Speaker Faustino Boji D. Yan. Tsaka isa pa guys eto makinig kayo. Kung titingnan natin pagpasok ni PBBM, July 1, pagpasok ni PBBM, July 1. So kalahati na ng taon, hati sila ni Duterte, di ba? Kalahati ng taon kay PBBM. Pagpasok ni PBBM, yung budget, kay Duterte pa yan. Yung mga proyekto, kay Duterte pa rin yan. Si Duterte pa yung mga nagpa-implement niya, no? Panahon pa ni Duterte. Kumbaga, wala pa talagang nagagawa. Yung PBBM administration, Duterte pa yan no? 2022. Pagdating ng 2023, saka lang nagkaroon ng budget si PBBM. Take note 2023, doon lang nagkaroon ng budget si PBBM. Pagdating ng 2024, yun pa rin, no? So may budget si PBBM. 2 years. So kung titingnan natin, 2 taon lang ang maiimbestigahan kay PBBM. 2 taon lang, 2 years lang guys. Bakit 2 years lang? Bakit hindi natin isasama ang 2025? Guys, sabi nga po ni Amena, sabi nga po ni Grace Po, si Grace Po na kasama sa BICAM, sabi niya, huwag kayong mag-alala, wala pang nangyayari no, sa 2025 na budget. Kumbaga, hindi siya nalaspag ng mga politiko at ng mga city engineer dahil pinigilan kaagad. Meaning to say, wala daw problema ang 2025 budget. Hindi ito nalaspag ng mga magnanakaw na politiko at ng mga district engineer at mga nasa DPWH. So meaning to say, ang problema lang mga kaibigan, ang
ang i-scrutinize lang sa Marcos administration ay ang taong 2023 at 2024. 2 taon lang. The rest, puro na sa Duterte administration. Make sense? Kaya nga mga kaibigan, dito makikita natin, kapag merong mga nakikita ng mga ghost flood control projects, puro sa past administration. Kasi sila yung natapos eh. Sila yung naka-6 na taon eh. Sa Pangulo natin, 2 years lang. Ang iniimbestigahan ngayon, 2 years lang sa Pangulo natin. Kasi 2022, hindi naman niya yung budget at hindi naman siya yung nagpa-implement ng mga project. Duterte administration pa yun. So yung iimbestigahan lang talaga kay PBBM 2023, 2024. Make sense? Napanood niyo ba? Si Grace po mismo nagsabi, wala daw problema ang 2025 budget. Hindi pa daw nagalaw. Hindi nalaspag. Kasi pinigilan na maipa-implement yung mga flood control projects. Kasi nga, nalaman to ng Pangulo, di ba? Mga July, alam na pala ng Pangulo to. Inuunti-unti na niya. Kaya pagdating ng SONA, pinasabog niya. Inantay talaga ng Pangulo natin na mag-SONA para lahat makarinig. Pinasabog niya to. So mga July, pinapaimbestigahan na pala ng Pangulo natin yan. Kaya, itinigil, hinold yung mga flood control projects. At ang kagandahan nito, pagdating sa 2026 budget, walang flood control project. Walang flood control budget kahit isa. Dahil sabi ng Pangulo natin, huwag muna tayo mag-budget sa flood control dahil ang dami na nating binudget dyan. Hayaan daw na yung mga contractor gawin nila from their own pocket. Paano? Di ba pinapapris ang mga kayamanan nila? Doon kukuha sa kayamanan nila para gawin, ipagawa yung mga flood control projects. Doon kukuha ang gobyerno sa kanilang mga kayamanan ng mga kontraktor, mga politiko na pinapris ang kanilang mga kayamanan, doon kukuha. Yun guys. Kaya maganda to dahil in the year 2026, wala tayong budget sa flood control. Pero magagawa pa rin yung flood control natin dahil kukunin yun sa mga pera ng mga politiko na nagnakaw at mga kontraktor, mga engineer sa DPWH na nagnakaw. Sila ang gagastos. Make sense? Sabi ng isang DDS, wala pa talagang project ang BBM admin pero trillion ang utang. My God, umiral na naman yung bugok na DDS. Ngayon nga lang nasa 200 plus na ang food processing na nagagawa ng Pangulo natin. Kaya kita mo, instruction ng Pangulo natin, palawigin pa ang pagbaban. Nakaban mga kaibigan, nakaban ang pag-i-import ng bigas. Hindi po tayo nag-i-import mga kaibigan since na diniklara ni PBBM na walang importation until now. At ang sabi ng Pangulo, naglabas ang Pangulo ng statement na palawigin, palawigin yung pagbaban ng importation. Ngayon lang nangyari ito. Hindi ito nagawa ni Duterte. Dahil sa panahon ni Duterte, puro import ng bigas. Dahil walang bigas. Wala masyadong harvest ng bigas kasi pinabayaan. Ngayon kay PBBM, bakit nagagawa ng Pangulo to? Nagagawa pang magbenta ng 20 pesos sa bigas. Kasi ang daming pinagawa ng Pangulo. Mga food processing, mga rice processing centers. Ang dami niyan sa buong Pilipinas. Nagpagawa pa bukod pa sa mga rice processing na infrastructure, mga buildings sa pinagawa ng Pangulo, ay namimigay pa
ng mga makabagong mga traktora. At yung harvester natin, hindi naman umano. Take note, yung harvester natin, hindi naman umano. Nag-harvest tayo ngayon gamit ang bagong makinarya. Grabe mga kaibigan. Kaya talagang ngayon nagagawa ng Pangulo natin na magbenta, no, ng 20 pesos na bigas. Dahil yan sa galing ng ating Pangulo na hindi yan nagawa ni Duterte. Diba? Sa panahon ni Duterte, nagtsatsaga lang tayo sa 75 pesos ang kilo, may bukbuk pa, may anay, meron pang yung tawag doon, yung mga iba-ibang mga insekto na ewan, pagkatapos nilumabas pa sa Davao, bigas, styrofoam. My God, walang nagawa si Duterte pagdating sa agriculture. Kaya huwag kayong magyabang dahil yung Duterte nyo walang nagawa sa buhay ng mga Pilipino para gumanda ang buhay natin. Wala siyang nagawa kundi patayin ang mga Pilipino. Real talk lang tayo dito. Real talk. Hanapin natin yung ano. Kita mo Pangulo natin to. Pinaslang agrikultura, rito. Pinaslang agrikultura, rito. Kailangan pagbayan ng cultural sector sa Pilipinas. Hindi sapat ang kita ng mga magsasaka. Mataas ang presyo ng bilihin. Tapos pulpog pa tayo ng bagyo. Pero teka, may mga reforma para ayusin to. Tara. Yan ang ginawa ng Pangulo natin. Hindi niyo nakikita. Price para sa palay, para siguradong may tamang kita ang mga Pangalawa, full implementation sa Sakit-Saka Act. Direct ang bibilang mga paaralan, ospital at LGUs sa mga magsasaka at bahay. Diba? Yan ang pinagawa ng Pangulo natin. Mas malalakasin ang clustering at cooperatives at tutulungan ng CDA at DA External Services na may proporta ng 6,000 DA staff sa buong bansa. Ang amyenda ng Agricultural Verification Law para mas makasuporta sa mga magsasaka. Plus, bubuin ng Agrico, isang komisyon na tututok sa mas malawak na reforma sa agrikultura. Hindi yan nagawa ni Duterte. Para palakasin ang agrikultura sa reforma. Presyo, kikita ng tabang magsasaka at masisiguro ang pagkain para sa bawat Pilipino. Sama-sama para sa magsasaka, para sa bayan, para sa bagong Pilipinas. Ang dami niyan. Bawat lugar sa Pilipinas, nagpagawa si PBBM ng rice processing. Para yung ating mga kababayan, hindi na sila magbabayad, punta na lang dun sila sa ano nila. At guys, kung may babayaran man sila, kaunting-kaunti lang para lang kumbaga pang maintain lang ng rice processing na yun. So ganun po kagaling ang Pangulo natin. Kaya kita mo ngayon, hanggang ngayon, nakaban pa rin ang importation, walang nag-i-import. Puro bigas natin ang kinakain natin, walang nag-i-import. Ganyan kagaling ang Pangulo natin at pinapalawig niya, walang mag-i-import. At nakakapagbenta pa ng 20 pesos sa bigas na hindi nagawa ng Duterte administration. Duterte administration ang kinakain, lalo na ng mga nasa Mindanao, sabi nila, kumakain na lang daw sila ng marang. Yun daw lang ang kaya nila, 10 piso daw isang marang. Yun lang daw ang kaya nila kasi 75 pesos pataas ang kilo ng bigas. My God! Duterte pamor! Walang nagawa kundi po lang pagkakatayin ang mga mamamayang Pilipino. Walang nagawa na maganda sa mamamayang Pilipino. Duterte. Yan ang inyong idolo. Yan ang idolo nyo. Walang nagawang maganda sa Pilipinas. Make sense? Diba? Nako, itong si Samuel Taringting. Mukhang nagfe-fake news na naman. Mura daw ang palay. Ay, nako. No. So, tingnan natin pa. No. Okay. What you want?
Yan. Ang galing naman. Oh. Talagang mahal na mahal ni PBBM ang mga bata. Oh. Love na love talaga ng Pangulo ang mga bata. Oh. Si PBBM lang ang Pangulo ng Pilipinas na talagang grabe. Mga bata, pinagtuunan niya ng pansin. Sa panahon ni Duterte, mga magagandang babaeng nakapanty. Yun ang pinagtuunan niya ng pansin si Duterte. Pinakapasok sa Malacanang, mga nakabra, mga nakapanty, mga nagsasaya, wala, 120,000 per ulo ng babae. Yan ang sabi ng DDS vlogger na si Nino Barsaga. Diba? O pati daw si Banat Bay, nagdadala din ng babae. Yan. O. Ano pa? 120. Bawat babae. Yan ang nangyari sa panahon ni Duterte. Binaboy ang Malacanang. Binaboy. Ginamit ang pondo ng bayan para sa mga babae. Para sa kanilang kalibugan. My God. No? Okay, so tingnan nyo ha. Pangulong, President Ferdinand R. Marcos Jr. kissed the crown of a child of a four-piece family during an interaction with Pantawid Pamilya ng Pilipino Program beneficiaries. Yan, so nag-allocate no, ang Marcos administration ay Marcos announced the reallocation of nearly 36 billion from DPWH flood control funds to the Department of Social Welfare and Development Program. So yung 36 billion na kinuha sa DPWH funds kasi wala na nga tayong flood control, no? So gagamitin po ito sa DSWD. Yan. Pagtulong sa ating mga kababayan. Yan ang ating Pangulo. O, may mabuting puso para sa ating mga kababayan, mga mahihirap, mga indigenous family. Yan ang ating Pangulo. Bumubuhay, nagpapakain, at hindi pumapatay. Make sense? Yan. No, di ba? Ito. Tingnan natin ang balita. Inatasan din ng Pangulo ang buong pagpapatupad ng Sagip Saka Act. Sa ibang balita, iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtatakda ng floor price sa bilihan ng palay upang hindi maabuso ang mga magsasaka ng mga tiwaling trader tuwing ani. Inatasan din ng Pangulo ang buong pagpapatupad ng Sagip Saka Act of 2019 at ang Benteng Bigas Program. Kasabay nito, ipinag-utos ang pagsusuri sa charter ng National Food Authority at mga amyenda sa Agricultural Tarification Law para mapalakas ang suporta sa mga magsasaka. Binigyang diin din ng Pangulo ang pagbuo ng Congressional Commission on Agriculture, Fisheries and Food Security o AGRICOM na mag-a-assess sa kalagayan ng agrikultura at magre-rekomenda ng mga reforma. Kasama ni Pangulong Marcos sa pagpupulong ang mga mambabatas at mga kalihim ng agrikultura at agraryo kung saan iginiit niya na dapat palakasin ang mga kooperatiba at pababain ang gasto sa produksyon upang makipagkompetensya ang lokal na bigas sa imported. Sa ibang balita, iniutos ni Pangulong Ferdinand Yan. So mga kaibigan, no, hanggang dyan na lang muna tayo at babalik na lang tayo mamaya. Maraming pong salamat sa mga nanood, mga kaibigan, no? Fight fake news, expose the truth. Mga kaibigan, maraming pong salamat sa mga pro-government, sa mga kakamping, sa mga DDS, sa mga dilawan. Maraming pong salamat. Kami CariCom Next TV, salamat. Thank you very much sa panonood, no? Maraming salamat. Bye-bye and God bless sa inyong lahat.